Hindi na napigilan ang galit ng taong bayan at mga militar matapos ang sunod-sunod na kontrobersyang kinasasangkutan ni na Pangulong Kuting Jr. at unang ginang Liz Satanas Mags. Kaninang umaga isang malaking grupo ng mga sundalo at nagkakaisang mamamayan ang dumiretso sa Malacanang upang pilit na arestuhin ang mag-asawa. Ito ay matapos ang paglabas ng warrant of arrest na pinirmahan ng Korte Suprema dahil sa mga kaso ng katiwalian at umano'y pagkakasangkot sa illegal na aktibidad. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng tensyon sa palasyo ng subukan ng Presidential Security Group na harangin ang mga puwersa ng militar at taong bayan. Gayunpaman, iginiit ng mga sundalo na sila ay nasa ilalim ng utos ng batas dahilan upang subuko ang ilang miyembro ng PSG. Ang tagpo ay sinaksihan ng libo-libong tao sa labas ng palasyo na nagsisigawan ng panawagan para sa katarungan at pagbibitiw ng Pangulo. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na umano ng militar sina Pangulong Kuting at Liz Satanas Mags habang inaasikaso ang kanilang paglilipat sa isang secure na destination facility. Ang tagpong ito ay nagdulot ng pag-asa sa taong bayan na sa wakas ay magkakaroon ng pananagutan ng mga nasa kapangyarihan. Patuloy ang pagbabantay ng publiko at ng buong bansa sa mga susunod na hakbang ng pamahalaan at hudikatura. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ping Lacson na yang si Bakiran, yan si Rubio ay mga sangkot sa smuggling business. Pero sino ang inyong Bureau of Customs? Si Rubio. Oh, anong ginawa kay Bakiran? Ano ba ang posisyon na ginawa sa kanya? June 2025, si Bakiran ay inappoint bilang Deputy Commissioner ng Bureau of Customs, mga palangga. So ang nagpapatakbo sa inyo, mga palangginging, ay mafia. Mafia. Oh, September 28 or 29 pa daw po yung isda at ngayon lang inilabas, sabi ni Ana. O ya, okay, tamo, September 28. Bulok na yan. Meron na yung ano tawag dyan kapag matagal nang na-frozen? Frozen, freeze, I forgot the word. Can you comment? Meron yan eh. Kapag matagal na, September, October, November, December, meron yan na hindi na siya safe kainin. O pwede siyang kainin parang tawid gutom na lang. Di ba? Botcha. My English term, I can't think right now. Okay? Ping Lacson, sino man, okay? Okay, remember, they've run the Philippines under martial law. Yes, palangga. Boy Villohan. Lahat ng smuggling may commission dyan si Liza Tanas. Exactly. Hindi nila inilalabas yan, mga kababayan. Wala silang ilalabas dahil yung pagnanakaw nila, pagsasmuggle nila ng lahat, hindi lang ng isda. You know, protektado nila ang smuggler. Wala pong ilalabas na smuggling na natap, ano yan? Ano? Yung nilagay sa patay? Ano yun? Formalin? Hindi. Formalin. Yung pag too much freezing. Ayun, freezer burn. Thank you, Daisy Digamon ko na yan. Freezer burn. So may freezer burn na yan. You know, parang may ganun-ganon. It's not that safe, you know, pero pag kaysa naman matay ka sa gutom, kumain ka na lang ng isdang may freezer burn. Di ba? So kung September yan, based doon sa nag-comment, walang formalin yun, Che. Patay yung mga tao nun. Pangpatay yun si Che Guevara. Pag formalin yun, tangin na. Lahat ng 26,000 na kumain, gur-gur lahat yun. Diba? Di ba pabilis ang pag-ano ni Bangag Jr.? Ba't ganun pa man? Diba? Balikan natin yung mga involvement. Diba? Involvement ni Marcos Jr. sa smuggling. Remember, January of 2023, nung nagbidabidahan, I think, okay, nagbidabidahan si mag-amang Swansing patungkol dito sa, right, ito, ayan. Nagbidabidahan si Swansing patungkol sa, ayan, ito, 2017.
Lacson speech on alleged corruption at the Bureau of Customs. Hindi natin babaysahin yung buong speech niya. Yung title ni title ng kanyang privilege speech ni Lacson na ano yun, may kita sa ano ba yun sabi niya dito. Anyway, kita. Sabi niya kitang-kita, okay? Binanggit niya dito ang pangalan, hanapin ko lang Okay, oh. Allow me to start with the list of alleged bribe givers or players. Ayun. Eto, ang sabi dito ay si si Bakiran. Itong Jun Diamante na pangalanan ito. Pinatawag ba ito si Jun Diamante? Viner Bakiran, number 20. Attorney Viner Bakiran, pinangalanan pa ni Lacson to noong 2017. May nangyari ba? Inappoint pa ngayon. Inappoint ni Noynoy, inappoint pa rin ni Bangag. Namamayagpag si Viner Bakiran sa smuggling. Mga palangga, hindi lang yan. Okay, ito balikan natin. Kasi nakakalimot kayong lahat. Alright? Remember this. Solon request house subpoena of individuals suspected of smuggling onions and other goods. Ito yun. Yung sa sibuyas pa lang pinag-uusapan natin. Swansing asked the committee to issue a subpoena for Michael Ma, Lujin Ang, Jun Diamante, at marami pang iba. This article was dated January 23, 2023. Ito yung sinasabi ko sa inyo na supposedly na hearing nila in aid of Jutang Genimis legislation na hindi nila tinuloy. Diba? Dahil hinarang ni Lisa Tanas ni Bangag Jr. ang Senate at ang Kongreso at ang Senado. So wala nang pag-asa dito mga kababayan. Mafia na ang gobyernong ito. Kaya pati mga isdaya na back in September may freezer burn na ay binibigay pa sa taong bayan. Ang tingin sa inyo ay para kayong mga asong julol. Diba? Ang aso kapag binatuhan mo ng buto, ngangat-ngatin at ngangat-ngatin yan. Ganon ang trato sa inyo if that information was correct, mga palangga. Na, ilan ba ang shelf life ng isda sa freezer? I don't know kung ilan ang shelf life. Google natin kung ilan ang shelf life. Shelf life. Okay? Dali lang. May nag-message mo kung may breaking news tayo. Okay. Ilan ang shelf life? Okay? Depende sa klase ng isda. Okay? Depende daw sa klase ng isda. So baka hindi lang September, baka last year pa yun. Baka 20 years ago. Okay, let's go. Alright? Okay. Okay, breaking news na nanonood sa akin. Okay, si Jairus, 2019 examiner sa BOC yan. Contact nila Martin at Michael. Kita nyo? Habang nanonood sa atin, ito taga Bureau of Customs. Si Jairus po, sabi niya 2019. Okay, hindi natin alam kung anong apelyido ni Jairus. 2019, examiner sa BOC yan. Contact nila Martin, according to my source, at Michael. May grupo yan, si Jairus, sa loob ng BOC. May unpaid pa na company nila, Michael Ma, kay Jairus. Lumipat kasi sila ng grupo sa loob ng mas mura. Misdeclaration ang lakad. 2022, pina-appoint na si Jairus as Deputy Commissioner ng BOC sa Subic Port. Okay? Actually, nakalaksulat ito sa book ni Attorney Vic Rodriguez. That's why you have to get your book. Okay? By the way, mga palangga, yung hindi ko pa pala nasasagot, okay? Yung hindi ko pa nasasagot na nag-inquire sa akin ng book, ayan, Attorney Vic Rodriguez, hindi ko pa nasasagot, magpasensya po, pero babalikan ko kayo, ha? Ayan. Andyan yung email natin.
So grabe, habang may mga nanonood sa atin taga Bureau of Customs, mga palangga, eto, ayan, nagre-react sila. Sino si Jairus? Alamin natin kung sino si Jairus. Jairus, okay. Alamin natin yung kanyang apelyido. Teka, message ko lang ito, magpa-thank you tayo. Okay, Jairus. Is it Jairus what? Okay, tingnan natin. Kilala na ba si Jairus na tirador dyan sa Bureau of Customs? Jairus. J-I, hindi si Jairus. Sabi ni Congressman. Alright. Sabi ni Jessica Cantor, I need to buy the book. Okay. Sabi ni Jessica, ayan palangga ang message natin. Andyan yung email. Email ka lang, sasagutin kita. Madam Coring, may bago pong uso ngayon na di na yung formalin ang ibubuhos. Ano? Ngayon na di yung formalin ang ibubuhos sa isda, kundi pinausukan nila ng formalin. Formalin, that's for patay. Hindi yan pwede palangga. Kahit na hindi ako eksperto dyan, formalin yan ni mama, patay ang ano yan. But Jairus like virus, sabi ni June. Kawawa mga pobreng Pilipino, galing sa smuggling isda, ipamimigay kawawang kalagayan ito. Alam mo, mga kababayan, kung yan ay intensyon na talagang hulihin yung mga smugglers na yan, dapat ilalabas yung smugglers at ang intensyon ipamigay, bakit inantay pa ang Pasko? September pa pala nahuli yan. September pa, ngayon Pasko mo itinaon. So ibig sabihin, ginagamit ang okasyon at pinopolitika talaga ni Bangag. Kaya kung sino man ang dapat na matanggal dito, walang iba kundi si Bangag. Ulubog na po ang bayan ninyo, ang bayan nating mahal na Sinilangan. Ang smuggler si Matos Jr. Saan ka nakakakita? Ang mga media, hindi nagtatanong sa kanya. Kung ako media niyan, Mr. President Bangag. Okay? Mr. President Bangag, yes. Huwag kang kabahan, palangga, kasi love kita. Huwag kang kabahan. Alam mo naman ang iyong palangga. Okay? Alright. Yeah, that's true. Okay. Anyway, mga kababayan, mga palangga, wala na talagang patutunguhan ang inyong bayan. Tignan nyo si, let's go to ano. Okay? Oo, grabe yung anyway, yung mga smuggled anything, wala na si Lisa Tanas yan, sila Michael Ma. Saan pa ulit-ulit natin doon sasabihin? Walang gustong mag-imbestiga sa Congress. Ito ay isang pagtraidor sa pagtataksil sa bayan. In-appoint mo smuggler, si Jing, si Michael Ma. Remember this? Oh, asan na si Michael Ma? Jing. Remember this? Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Oh, nakita nyo yon? Si Jung. Wala na ako. Di ba? Sasama-sama tayong babangon muli. Remember, yung greetings ni Lisa Tanas kay Robles nung birthday niya, sama-sama tayo maging milyonaryo. Talaga bang tulog ang taong bayan? Kailan nyo ba mamanahin ang tapang ng mga Koreans? South Koreans na patalsik nila, I believe, di ba, na nagbotohan sa South Korea para i-impeach yung kanilang presidente. Dahil lamang doon sa luxury bags na tinanggap o naregalo ba sa binili? O yan, naregalo sa kanyang asawa. Sa Pilipinas, hindi lang luxury bags, Rolexes, luxury cars, and everything. Pero kayong mga palangga, kayong mga nasa laylayan, kayong mga middle class,
tahimik lang kayo. Siguro talagang ganun ang kapalaran ng Pilipino. Hanggang bunganga lang kayo, no? Hindi ako kasali dyan. Hindi ako kasal hanggang bunga kasi tinaya ko na yung buhay ko dito eh. Na parang, okay lang yan. Ganun naman talaga ganun naman talaga ang gobyerno eh. Paulit-ulit na lang yan. So kung paulit-ulit, you allow them this mga buhaya na gagawin sa inyo. Ganito mga mafia na to nagagawin sa inyo para bang magjowa lang na niloloko ka, nahuli mo ng paulit-ulit, okay lang yan. Love ko naman siya eh. I'm not like that. Pag nahuli kita, gusto mo, usapang pag-ibig tayo. Putang ina ng kapolitikahan ito eh. Gusto niyo usapang pag-ibig? Okay, nakaraan. Ako dati. Di ba? Tangay na, pag nahuli kita, goodbye my love. Or doon ka na. Gusto mo doon eh. Di ba? Hindi ka papayag na paulit-ulit na lang ginagago ka ng gobyernong ito. Kayo dyan ang natuturing ang middle class na may utak, may isip. Trabaho na lang kayo ng trabaho. Ay sayang kasi yung isang araw ko. Kesa naman wala akong pera, hayaan mo na yung gobyerno. You have to sacrifice if you want freedom. Ako nga, buhay sinasakripisyo ko eh. Susumbatan ko kayo. Although hindi naman ako inuutusan. This is just me. Diba? Buhay. May assassins, may bounty ang ulo. Kayo isang araw, 2 araw, o kahit isang linggo, lumabas kayo sa kalsada. Iniisip niyong kita niyo isang araw, pero kahit isang linggo kayo magsakripiso, you, middle class, you, police officers, you, mga men and women in uniform. Wakasan nyo na tong mafia na to. Isang linggong rally dyan, tanggal yung mga yan. Gumaya kayo sa South Korean people. Ang yabang nyo na, yung mga Koreano, ganito, ganyan, ganyan. Wala nga kayo sa kalingkingan sa tapang nila eh. Tignan nyo si Colonel Grijaldo. Inaresto, di ba? Yan ang breaking news natin. Nung time na yon, sabi ko sa iyo, meron tayong close kay Colonel Grijaldo, ating puting ahas. Kaya naiulat natin sa inyo yun, nag-breaking news tayo ng arresting officer nasa ospital. Asaan din si Colonel Grijaldo? Nandyan kung saan dinitin si Attorney Zolaika Lopez. So ano ngayon? Ang mga Pilipino mapagbigay, mamawain. Kaputahan yan, mga palaga. Enough is enough. Asa na yung mga men and women in uniform? Tingnan yung kabaro nyo, si Grijaldo. Dahil ibinokelya niya na si Fernandez at si Abante, okay, ay inuutusan siyang mag-agree sa mga kasinungalingan nila. Anong napala? Officer yan, police yan, may rango. Tignan nyo si Wilkins Villanueva. May, yan? Kumbaga may, what do you call it? May sinabi, may influence sa mundo ng mga kapulis, ng mga uniform personnel. Ginaganito ng mga rebelding NPA, ng mga demonyo sa Bureau of, sa Congress. Ano na lang kayo? Ano na ginagawa ng mga nasa EDSA? Ang kachip pa naman. Ganyan, ngak-ngak na lang sila ng ngak-ngak. Hindi naman dagdagan natin. Punyeta, kulang pa. No, seriously. Kulang. Wala naman yan. Nasa EDSA na mga yan, makapag-lipstick nga. Buti na lang ito, hindi ko ninakaw sa Kaba ng Bayan. Ano bang tatak nitong lipstick na to? Dior pala ito. Lipstick na lang tayo. Patis may alindog ako no nakaraan, nag-podcast. Ganun na lang ba kayo? Nurses, doctors, teachers, whoever you are, construction workers, tricycle drivers. Ayaw nyo makipag-rally, no? Ayaw nyo lumabas sa bahay. Kasi, paulit-ulit na naman yan. Lahat naman yan sila magnanakaw. You know that kind of fucking reasoning? Pang walang pagmamahal sa bayan. Ibig sabihin, hinahayaan mong binababoy ka. It's the same thing kayo mga kapulisan. Kayong mga kasundaluhan. Yung mga tao tignan nyo. Ginagamit ang power ng Kongreso.
sa panggigipit sa mga abogado, sa mga general. Kung may mga kaso yan, kasuhan. Kasi yung in aid of Jutang Genius legislation, they're there para mag-imbestiga, para mag-craft ng laws, ng bill, para sa ikakaluwag ng bayan. Pero what they're doing? Contempt. Ginagamit nila yung power of contempt para sindakin ang mga uniform personnel. Look at Garma. Nasaan na si Garma ngayon? Na nagsinungaling dyan. Anong sabi ng DOJ? Nahuli dito sa San Francisco? Dahil what? Paso ang visa? Expired? Di ba yun ang palabas ng DOJ? Ginagawa kayong tanga. Syunga. Walang sino mang makapasok sa Amerika na expired ang visa. Mga julul. Yung mga naniniwala lang, ba't yung mga palangga ako? Love ko kayo, palangga. I love you guys. Since 2015. And thank you for being here. I am talking to yung mga nakakalusot na mga trolls dito. You know what I mean? Sino nagpalabas? Diba sumulat ako sa San Francisco. Here. Dito yata. Diba pinakita ko na sa inyo yon? Okay, tignan natin sa sulat ko. Para lang tayong maalala nyo. Kasi pag nag-podcast ako, gusto nyo makita yung pulboronic ko, di ba? Okay? Oh yeah, oo nga. Okay, oh ito, bigla kong, ayan. Okay. Oh, ayan. Oh, balikan muna natin itong si Jairus. Oh, buti nakita mo pa ito palangga. Ito ay isa sa, kasabot ni Michael Ma, ito ay isa sa pinapa-appoint ni Liza Tanas. The list became the root of the friction between Rodriguez and Liza Araneta Marcos. Ito dito nga sa book na to. Nasaan ang book of Revelation? Ito, Kingmaker. Ito. Ito, sinad sa atin ni Palangga. Alright? Si ano pala, nakasulat dito ay si, pangalan niya, ito, Jairus Reyes. Yung kanina binanggit, nakasabwat nila Michael Ma. Ito, pina-appoint ni Liza Tanas. Nakasulat pa ito sa pangalan ni, yung pangalan niya sa libro ni Attorney Vic Rodriguez. Ang dami, hindi ko na matandaan yun Palangga. Unless magpa-quiz si Attorney Vic, you have to get your book, okay? So anyway, mga kababayan, ano ba sinasabi ko? Ang sinasabi ko ay, what? The Xian Liu, the Philippines House of Representatives has bastardized your country's constitution. Utterly disgusting and despicable. Chinese ka pala. Naintindihan mo ba nga? Sulti na ako. Alright? Hiram nung upload nilabas yun. Ano daw? Saya. Bago ako i-upload. Okay. Alright. So ngayon, ito na nga sinasabi ko sa inyo. Sabi ko nga kanina, enough is enough. Tapusin nyo na ito. Kayong mga military, kayong mga kapulisan, iniisa-isa na kayo. Alam nyo kung sino lang ang kalaban nyo? Si Liza Tanas. Si Bangag Jr., walang ginawa yan. 24/7, sumisingot yan. Tignan mo, kahit sa araw ng kagitingan, naiiwan ang mga residue. Ganyan, no? Itsura niya doon sa araw ng kagitingan. Tapos kayo, mga PMA-er, papayag na lang kayo? Ha? Napayag na lang kayo? Kayong, no, I'm talking to you, mga middle class. Kasi alam nyo, ito kasi, di ba sinabi ko sa'yo, may classmates ako, no? Aray ko. Nurse din dito sa, sa US. Kaklase ko siya. Nung Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!